tayong isunod. O ano nga ba itong sunod, mga kababayan? Meron lang akong gustong iano sa inyo na yung DOH, ha? Ako po'y nananawagan sa DOH, mga kababayan. Ano nga ba ang meron dito sa DOH kay Herbosa? Sino nga ba ito si Ted Herbosa? Totoo ba? Si Ted Herbosa, mga kababayan. Ano nga bang kalukuhan, di umano, ang ginawa nitong Department of Health Secretary? Porkit na-retain siya ni PBBM, hindi siya tinanggal. Lumalakas ang loob niya na tinatanggal niya ang mga worker sa DOH. Prinis niya ang mga presidential appointee. Alam niyo, sa totoo lang, itong Department of Health Secretary, alam po natin na maka-DDS po talaga siya. Hindi lang siya natanggal-tanggal ni PBBM. Bakit? Kasi kapag tinanggal mo ang Department of Health Secretary or DOH, nasa sitwasyon tayo ngayon na may monkeypox, HIV ang taas ng kaso, tapos may mga viruses pa. So, hindi ka basta-basta magtanggal. Ngayon, porket ni-retain siya ni PBBM, pinaghigantihan niya itong mga in-appoint ni PBBM. Pinagpipris niya. Mga presidential appointee, tinatanggal niya. Pinagsisitante niya lahat. Sila naman yung mga nagtatrabaho, umiikot sa mga hospital, yung mga presidential appointee, at inaalam nila ang mga totoong estado. Kasi ganito, mga kababayan, si PBBM kasi, once kasi na mapansin niya na itong isa sa mga inappoint niya ay may kababalaghan or katiwalian na ginagawa, nag-a-appoint yan ng tao. Halimbawa, ito si Kent, hindi na maganda ang ginawa nito, pagiging vlogger, nagsusupport sa akin, pero parang baliktad ata to, may ginagapang ito, yung pinsan ko, nasisilip yung katiwalian dun sa customs. Parang magkuha nga ako ng grupo dito, i-check natin yung kanyang vlog kung maayos ba o hindi. Kasi kung hindi, tanggalin natin to. Pagiging supporter ko at kakamping na lang yan. Kasi hindi naman to tatanggapin ng DDS. Parang ganun. Kakamping na lang yan siya. Kung ganun, gayon ang ginagawa ni PBBM. Nag-appoint siya ng mga tao para mag-monitor sa mga aksyon nito ni DOH Secretary. Ang problema ngayon, tinanggal itong mga presidential appointee. At bukod dyan, mga kababayan, 24 times a year pala itong si DOH Secretary lumalayas ng bansa. At saan siya pumupunta? Doon sa DOH, sa malaking DOH. Inaasam-asam na maging World Health Organization President. Pangalan lang naman yun. Di ba? Biruin nyo, madalas mangyari 24 times a year nawawala. Sino nga bang nag-alaga ng ahensya niya? Yung mga taong itinalaga ni PBBM, yung mga acting habang wala siya. Tapos tinanggal niya sa trabaho. Anong nangyari, Secretary? Yung mga taong nag-substitute sa'yo, humahalili sa'yo, pinag-initan mo kasi ang akala nila, sumipsip sila, nagsumbong kay PBBM. Tinatanggal niya. Kung wala pala yung mga taong tinalaga ni PBBM doon, hindi malaman ang katiwalian at kabulastugan ni DOH Secretary. Diba? Tinanggal niya para masira ang ahensya na health advocacy ni PBBM. Bakit? Bakit niya pinagtatanggal itong mga appointee ng president? Para masira ang health advocacy ni PBBM at doon siya nakasuporta kay Bongo. Nako, eto na. Si Bongo ang sinuportahan
pinagamit niya kay Bongo yung mga center para doon si Bongo maglunsad ng programa na instead, si PBBM dapat, ang health advocate ni PBBM or advokasya ni Presidente, doon dapat gaganapin, pero mas inuna pa niyang binigyan niya at pinahiram niya ang mga health center iba. Doon si Bongo naglunsad ng programa. Instead na si PBBM ang unahin, mas priority niya si Bongo. Ngayon mga kababayan, kung ikaw ba naman presidente, anong gagawin mo? Kung saan yung naninira sa'yo, pinabura ng inappoint mo, tanggalin mo na. Traidor ang tawag dyan. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, pagdating sa usaping politika, mga kababayan, pagdating sa usaping politika, ang paboritong prutas nila, balimbing. Star fruit. Di ba? Yun ang katunayan, mga kababayan. Instead, nasaan ba yun? Siyempre, hanapin ko yung nasaan ba yun? Instead na, ang unahin niya ay yung advokasya ni Marcos, ang ginawa niya, mga kababayan, ay, yung tawag dito, saan ba yun? Wala naman. Ito, mga kababayan. Si Bongo. Ito, si Bongo. Tignan nyo. Wala na. Si Bongo na naglunsad. Andun na, mga kababayan. Nandun na kay Bongo. Tignan mo, Super Health Center. Ayan, si Bongo ang pina-prioritize. Diba, Ma'am Arlene Pabular? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, according sa aking pagkarinig, nasabi ni PBBM, sa administrasyon kong ito, walang kaibigan, kamag-anak o kapatid. Pag mali ka, mali ka. Sabi ko sa inyo mga kababayan, si PBBM sobrang bait, kaya inaabuso. Sobrang bait ni Marcos. Mga kababayan, tinanggal na ba? Hindi pa, Ma'am Tilma. Mahirap kasi magtanggal sa ganitong sitwasyon na nasa calamity tayo, na uso pa ang monkeypox virus at saka yung HIV ang taas. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ako na nagsabi sa inyo, 24 times nawawala sa isang taon. Tapos yung mga ina-appoint ni PBBM doon, pinagpipraise niya. Hindi niya pinapapasok. Hindi nasira ngayon ang advokasya ni PBBM. Tapos magulat ka, mas pinarioritize si Bongo. Di ba? Yun lang mga kababayan, yung aking ipinarating sa inyong balita ngayon. Kaya hindi ko na masyadong mga kababayan, masyadong pahabaan. Isinishare ko lang sa inyo kung ano yung totoong pangyayari. Kung doon kayo manood sa mga DDS, hindi nyo malalaman yung mga ganitong kwento. Kasi siyempre, ang kakampihan ng mga DDS vlogger, yung mga DDS na politician, kung dito kayo manood sa akin, malalaman ninyo na si Bongbong Marcos, dinahandahan nilang hinila pababa. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, huwag kayong magalit sa akin. Kung maglabas man ako ng balita dito, may source yan. Hindi ako nagbibitaw ng salita na ikakasira ng pangalan ko at ikakadismaya ninyo. Nandyan kayo, sinuportahan ninyo ako, pinanood ninyo ako, hindi ko sisirain ang tiwala ninyo sa akin. Kaya pag sinabi ko, si Pinsan, unti na lang, punong-puno na si Junior dyan. Kaya, huwag kayong magalit sa akin. Si Pinsan, kunting-kunti na lang. Galit na si Junior dyan. Naku, mga kababayan. Kung napanood ninyo
si Maharlika, paano hut-hutan ni pinsan ang mga kababayan nating Bombay